Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga kababayan, Jason sa kumanta. Nako, ay may sumabog sa galit. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na to. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Si Sir Jason Sa, isang veteranong journalista, nagsalita po patungkol po sa ginagawa ng COMELEC. Ito po ang kanyang naging pahayag mga kababayan. Sabi niya po dito, COMELEC, ano kayo? Ano kaya at lubos-lubusin nyo na ang iyong abuso sa taong bayan. Bakit hindi nyo i-DQ, disqualified? Iyong nanalong kinatawan sa Marikina City na si Mayor Marcy para makaupo si Coco Pimentel bilang congressman kahit talunan. Tapos isunod na ninyo i-DQ, disqualified mga kabayan, si Pambari 4 ng Cebu at paupuin ninyo ulit ang talunan na si Gwen Garcia bilang gobernador ng Cebu. Nako mga kababayan. Ito, derechahan po itong sampal sa pagmumukha ng COMELEC, no? Sapagkat ibang klase ang COMELEC ngayon, masyadong parang sensational ang COMELEC ngayon. Hindi naman natin masasabing sensational na makabayan. Iba po ang pagiging sensational ng COMELEC ngayon. Disqualification po ang kanilang talagang hahampas sa kalaban ng gobyerno. So ano po ang inyong masasabi dito mga kababayan sa naging pahayag? No? Total, makakapal naman ang mukha ng COMELEC. Sabi po dito ni Sir Jason Sa ay lubos-lubusin na nila. Parang inuunti-unti nila no? Kasi mga kababayan, maghihinala ka rin, di ba? Bakit? Bakit ngayon lang nila dinisqualify ang mga ito kung kailan nanalo na? Nung tumatakbo pa lamang, hindi nila binusisi yung mga documents ng yung mga CUC ng mga tumatakbong kandidato, di ba? Mukhang may mali yata sa COMELEC. Mali po yung procedure na kanilang ginawa. Kung ganon, mga kababayan, pwede bang sibakin na itong si Garcia? Kasi hindi niya ginagawa ng mabuti ang kanyang trabaho. Kung ganito pa lang may mga kaso ng for disqualification, bakit pa nila pinatakbo? Di ba? Dapat nung pagpasa pa lang ng CUC, tinanggal agad yan sa listahan, no? Para hindi na pagmulan ng kaguluhan, di tulad ngayon magulo. Nanalo Nanalo po yung mga dinidisqualify nila. Paano yan? Buti sana kung yung mga talo, yung mga dinisqualify ninyo, talo na nga, didisqualify pa. No? Wala talaga. Parang ginamit lang nila yung mga kandidatong ito para maipwesto yung mga gusto nilang politiko. Di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin itong si Attorney Claire Castro ng Malacanang. Sabi po dito, Malacanang hinimok ang kampo ni BP Sara na igalang ang naging resulta ng halalan. Naku naman, Castro. Paano igagalang ang COMELEC? No? Paano igagalang ang naging resulta ng halalan? No? Pagkatapos, ginalang naman talaga di ba? Pero ngayon, paano mo igagalang ang ganitong pamamalakad ng COMELEC na yung mga talo, siya ang pauupuin sa pagkapanalo or sila ang ginawang panalo at yung mga panalo naman naging talunan. Sino ang gagalang dyan, di ba?
Marami po ang marami po ang masakit, no? Masakit ang kanilang mga mata at tenga na naririnig ngayon sa social media sapagkat hindi rin talaga katanggap-tanggap itong ginagawa ng COMELEC. Kung sino patuloy yung mga nanalo, at malalaki ang lamang sa botohan, ay sila patuloy itong hindi makakaupo dahil pina-disqualify, Yun mga kababayan. Tulad po ng nangyari sa Tacloban City, di ba? Pina-disqualify rin yung Kaso nga lang, before election pa, no? Na-disqualify yung kalaban ni Tambaluslos. Kaya mukhang legal ang kanyang pagkapanalo, pero pina-disqualify. Na-disqualify po yung kalaban ni Tambaluslos. Kaya ayan, siya ang nanalo ng walang kalaban. Alright. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? At ito pa. Ito pa po ang sabi ni Attorney Claire Castro. Sabi niya po dito, open po siya. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong huli po kaming nag-usap dahil noon pa ito na pag-uusapan, sinabi po niya na open naman po siya. Ito po mga kababayan ay patungkol dito po sa muling pagsapi ng Pilipinas sa ICC. Hindi pa pala tayo kasapi ng ICC, pero bakit nandun na po si former President Duterte? Di ba? Hindi naman pala tayo kasapi ng ICC. Di ba malaking question mark mga kababayan itong ginagawa nila? Hindi tayo kasali or hindi tayo kasapi, hindi tayo member ng ICC, pero nandoon po si former President Duterte sa ICC. Magpa-member na kayo. Total, lantaran naman po ang inyong paggamit, no? Sa ICC laban sa Duterte, no? Akala nga talaga namin membro na tayo Kasi nung pag-aresto ni former President Duterte, wala naman kayong sinabi na, "Ops, teka lang. Aarestuhin ka namin kasi hindi na tayo membro ng ICC." Ang akala talaga namin, mga karibyo natin, no? Na member po tayo ng ICC sapagkat ipinadala po si former President Duterte sa ICC without any prosecuting him in the court of his very own country. Di ba? Ayan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin itong eto, nagpo-focus po sila sa AI. Eto. Sige, sa AI kayo mag-focus, wag sa totoong problema ng ating bansa. Eto po mga kababayan, ang balita mula po sa Banti News Online. AI-generated SONA ni PBBM, babantayan ng PCO at DICT. Bukod sa physical na seguridad, magbabantay rin ang mga ahensya ng gobyerno sa cyberspace upang mapigilan ang AI-altered version ng State of the Nation Address SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Na naglalayong lituhin ang publiko. Teka lang. Mukhang binibigyan nyo kami ng idea kung ano ang gagawin ninyo. Wala pa man, alam nyo na ang mangyayari. Di ba? Sa bagay, it is so-called prevention. No? Pero mga kababayan, sa bagay, sabi naman dito, altered. Pero kung AI, tapos yung sinabi po ni former President Duterte, ni PBBM, yun din ang sinasabi niya. Di ba? Parang walang pagkakaiba, di ba? Pero AI lang ang nagsasalita. Yung message, the same. Paano nyo masasabing yan? Makakalito sa taong bayan, di ba? Kasi may mga tao, may mga tao talaga na mahilig po sa mga animated na mga videos. Mas yung pleasure nila, di ba? Mas doon nila nakukuha sa mga AI na yan. Ito ang hindi ko maintindihan. Sa schools, gumagamit din naman po ang iba ng AI. Di ba? To teach the children, especially those yung mga pambata, di ba, ng mga videos, mga kababayan, usong-uso po yan ngayon, di ba? Pero we are making the children believe that this context is true. Yeah. What I'm trying to point out mga kababayan, wala namang problema sa AI kung ito ay hindi nagsisinungaling, di ba? Kung ito ay
nagsasabi ng katotohanan. Okay? Pero pinapalabas kanila, pinapalabas po ng administrasyong ito, pag sinabing AI, fake news agad yan. No, hindi po lahat ng AI ay fake news, mga kababayan. Oo, hindi po lahat ng AI ay fake news. Depende lang po yan sa iyo. Ikaw na nanonood ng mga AI videos. Hindi mo talaga masasabing lahat ng AI ay fake news. Kasi yung iba naman, no, na mga AI videos, nagsasabi ng katotohanan na nangyayari sa realidad. Okay? Yun lang po ang gusto kong iparating dito mga kababayan, that this government is focusing on the AI, not on the real problems, no, ng ating gobyerno. Well, anyway, paghandaan din po natin, no, itong SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at makikinig po tayo kung ano po ang bago at ano ang mga nagawa ng nakaraang taon. Okay? Anyway, mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. At etong matindi, sumabog sa galit si Senator Amy Marcos dito po sa House spokesperson na si Attorney Princess Abante. Sabi po ni Abante, mga kababayan, siguro si Senator Amy, since she is very concerned, kailangan din nating tanungin ano naging ambag niya. Bilang senador, nakasama naman sa tungkulin niya ang pag-ayos ng budget ng bansa doon sa pangangalaga ng San Juanico Bridge. Eto, sinuplak po siya ni Senator Amy Marcos. Sabi naman po ni Senator Amy Marcos, mga kababayan, bakit ako na senador ang hinahanapan mo ng aksyon? Yang amo mo dyan na nakatira, bakit di mo tanungin? Lahat kayo sa akin nakatingin. Sana ako na lang nagpresidente yon. Sana siya na lang daw ang naging presidente kasi lahat ng mga congressman or lahat ay nakatingin kay Senator Amy Marcos. Oo nga no? Si Tambaluslos po ang amo nitong si Abante, House spokesperson po siya ng House of Representatives. Bakit hindi mo tanungin si Tambaluslos, no, kung saan napunta ang budget dyan po sa San Juanico Bridge? Bakit si Senator Amy ang hahanapan mo? Mas ang mastermind po ng budgeting, no, ay nandyan po at siya po ang amo nyo. Ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin itong si Colmenares. Gusto ko lang pong i-share ito, mga kababayan, sapagkat nakakabobo po ang kanyang naging pahayag na ito. Sabi po ni Colmenares, digong tatakas kapag inampon ng ibang bansa. Sa una pa lang, Pinky, dito i-interview po, tapos na ang laban kasi hindi talaga ma-assure ng ICC that President Duterte will appear in the trial. Nandun nga si Duterte, nandun nga si Pangulong Duterte, di ba? Matapos niyang binira ang ICC, wala siyang respeto. Hindi niya kinikilala ang jurisdiction, tapos bigla niyang sasabihin, susunod ako sa utos niyo. Sino hindi susunod sa utos? Dinitin ninyo doon, di ba? Dinitin ninyo doon. Dahil even not, hindi tayo membro, di ba? Hindi daw kinilala ang jurisdiction. Talagang hindi kinilala. Bakit? Hindi tayo membro Tapos bigla niyang sasabihin na susunod ako sa utos nyo. Okay. May choice pa ba si former President Duterte? Na yung mismong may kapangyarihan sa ating bansa ang nagpadala sa kanya doon? May choice pa ba si former President Duterte? Pero ito ang nakakatanga, mga kababayan, dito sa statement na ito. Digong tatakas kapag inampon ng ibang bansa. Paano masasabing tumakas, inampon nga? Diba? Yung tumakas walang nag-aampon. Hindi mo nga alam kung saan pumunta. Diba? Yun ang tumakas. Pero kapag ikaw ay pumunta sa isang bansa na alam naman nila na nandun ka, hindi po yun tumakas. Kaya natatalo kayo sa mga sa mga hearing kasi hindi nyo iniisip ang inyong mga sinasabi. Diba? Tayo, hindi po tayo attorney, mga kababayan, pero alam din naman po natin ang sinasabing tatakas, tapos inampon. Diba?
pag ikaw ay inampon, hindi ka po tatakas. No? Hindi ka tumakas, hindi ka tatakas. Kasi alam nila na nandyan ka. Di ba? Nakakatanga rin itong si Colmenares minsan eh. No? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang. At ito, last po natin pag-uusapan bago natin i-play yung video. Sabi po dito ni President Bongbong Marcos Jr., ito naman po ay patungkol sa nasabat na mga illegal na droga. Sinabi ko na sa Coast Guard at saka sa PNP, bantayan na ninyo kasi ayaw kong bumalik sa merkado yan. Sirain na ninyo kaagad as quickly as possible and make sure na nandun kayo para pag sinabing so many tons, ilang tonelada, yan talaga ang nandyan. Hindi nababawasan, bilangin ninyo tapos buhusan nyo ng gasolina, sunugin na ninyo. Okay. Yan po ang order ni President Bongbong Marcos Jr. sa Coast Guard at saka sa PNP. Sunugin. Ayan ba ang tamang procedure, mga kababayan? Bubuhusan ng gasolina at susunugin? Okay, anyway, hindi ko rin alam mga karibin natin, pero ako nagtatanong, baka hindi kaya yan makasira sa ating kalikasan at sa kalusugan ng ating mga mamamayan? Kasi baka humalo yan sa hangin, di ba? Anyway, good luck. Sana lang hindi mabawasan, no? Di ba? Marami pong nagko-comment dito. Sabi dito, yes, bantayan ng Coast Guard na walang makapasok na droga dahil nandyan sa loob ng bayan natin. Ginawa, meron sariling production. Nako, ibang klase ito, alam mo ba kung saan? Nagtatanong lang, Okay. Marami pa pong mga negative comments, pero eto, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan, no? Sa naging order, no, ni President Bongbong Marcos Jr. Wag daw bawasan, okay? Konti lang. Eto na mga karibin natin, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Dami po natin pag-uusapan ngayong araw na ito. Pag-uusapan po natin mga kalokohan po ng gobyernong ito. Dahil palpak ang ekonomiya, dahil nagtataasan ng bilihin, tapos hindi na-aproban yung pagtaas ng sahod ng mga manggagawa, sinisisi ngayon ng Malacanang. Sinisisi ata ni Marcos hindi kasi nagsasalita, yung taga-spokesperson niya. So tila sinisisi ni Marcos si VP Sara Duterte, tungkol dito sa ekonomiya ng Pilipinas. Naku po! Ikaw ang presidente, anong pakialam ng vice president yan? Di ba? Tapos isisisi nyo sa mga nangyayari sa impeachment? Gago! Sino man nagdi-delay niya impeachment? Di ba kayo? Inaantay lang kayo ng Senado Anak kayo ng tutsang kalabaw, Hindi pa sumasagot yung mga bata mo sa kamera, tapos sasabihin mo, dinidelay. Ay, sus, napakasinungaling nyo talaga. Ito, pakinggan natin yung tagapagsalita ng palasyo. Hindi ko alam kung tagapagsalita ba talaga ito o ewan kung sino ba ito. Yusek, good morning. Reaction lang po ng Malacanang. Sa press briefing kasi kahapon sa House of Representatives, sinabi ni House Impeachment Spokesperson Attorney Antonio Odi Bukoy na maaaring maapektuhan ang investor confidence kung masyadong matagalan ang proseso sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Okay, mismong nasa business sector na po ang naaalarma sa nangyayari dito sa Senado patungkol po sa impeachment trial. At hindi po... Kita nyo dito, yung packaging nila dito, gumagawa sila ng tila bagang senaryo na kung saan kasalanan ng Senado. Itong pagde-delay daw sa impeachment. Ay naku, pambira kayo. Na-forthwith na nga Hindi kasi 'di ba, dapat nga nung susunod na araw pa sila magko-convene. Nag-convene na sila one day earlier. Tapos ngayon, So yan mga kababayan, gusto na naman nilang palabasin na kasalanan ni Vice President Sara Duterte ang nangyayaring kaguluhan sa ekonomiya natin mga kababayan. So napakalaking question mark po yan dahil Vice Presidente lang po si Vice President Sara Duterte at ang kung may kung may masusunod man sa ating bansa, yan po ang presidente. Hindi po ang vice presidente. Maliban na lang kung wala ng presidente at hindi na functional ang president, di ba? Yun po ang doon po papasok ang vice president. So,
Yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, ay comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.